Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko, mga Diyos kayo? Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong, ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya." Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa Kanya. Sinabi nila, "Si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito." At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes sa ika-5 linggo ng ating 40 araw na paghahanda at 2 araw na lang ay atin na pong gugunitain ang maringal na pagpasok na Jesus sa Jerusalem o ang pagdiriwang natin ng Linggo ng Palaspas. At ngayon sa ating Ebanghelyo, painit ng painit ang mga eksena, ang mga tagpo, kung kaya sabi nga dito, ninais nilang batuhin o kumuha na sila ng bato at nais silang batuhin si Jesus. Pero yung tanong nga po, sabi ni Jesus, alin ba sa dahilan kung bakit gusto ninyo akong batuhin? Alin ba sa mga sinasabi o mga ginagawa ni Jesus ang nag-udyok sa kanila? Kumbaga, yung nagtitrigger sa mga Hudyo para batuhin si Jesus. At matutunghayan natin yan, hindi lang pambabato ang kanilang gagawin, kundi isasakdal nila, pararatangan ng kasinungalingan si Jesus para siya ay madakip at maiharap, mahatulan ng kamatayan. Sa ating unang pagbasa, ganito rin ang karanasan ni Jeremias. Sabi nga po, mismong mga kaibigan niya, mismong matatalik, malapit sa kanya, ang nagtatangka ng masama sa kanya, ang nagbubulong-bulungan para siya po ay patayin o siraan. So, siguro magandang paanyaya sa atin na kung sakasakali, kapag ang tao na panghimasukan ng pagkainggit o kaya naman ang kanyang pagiging insecure sa ginagawa o sa
achievements ng iba, minsan talagang hahanap tayo, no? Humahanap tayo ng ibang anggulo o kaya mga bahagi, no, yung ng pagkatao niya para siya ay i-discredit o kaya naman ay tuluyang siraan. Minsan wala kang maibato sa kanya kasi sa itsura okay siya. So wala doon. Sige, subukan natin sa pamilya. Yung pamilya, hiwalay ang asawa, yan ang gagamitin para siraan. Kaya maganda po, no, na lagi natin sinusuri ang ating mga nagiging damdamin sa ating pong kapwa. Huwag nating hayaan na may masirang ibang tao. Huwag nating hayaan tayo ang pagmulan ng pagkasira ng buhay ng ibang tao dahil lamang hindi natin matanggap sa ating mga sarili na mayroong mas magaling sa atin o mayroong mas masipag, mayroong mas may kakayanan, at lalong-lalo na may mga taong mas marami ang kapasidad na kumilos at gumawa ng mga kabutihan. Kapag ang inggit, insecurities natin, ang kumontrol sa atin, hindi malayong magsisiraan ang bawat isa. Naririnig natin yan sa mga panahong ito, kabi-kabilaan, dahil ang lahat gustong pumwesto, gustong magkatrabaho sa ating gobyerno, kaya kabi-kabilaan bawat isa, ang strategy ay hanapan ng kahinaan ang bawat isa. Nakakahiya man mapakinggan, no? Pero yun ang realidad pagdating sa ating pong politika. Kailangan ba talagang magsiraan? Kailangan ba talagang ibalandra sa publiko ang nalalaman mo sa iyong makakatunggali? Dali yung iba yung pagkakatunggali na nauuwi sa nagiging kaagaw mo o kalaban mo sa iyong paglilingkod. Gusto lang naman maglingkod. Bakit hindi gawin kung ano ang iyong magagawa? At bakit kailangan pigilan ang ibang tao na nagsusumikap maging mabuti sa kanilang paglilingkod? So sana po, no, hindi tayo at wag tayo ring mahulog sa ganong mentality. Amen?